Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat. Inulit ko po dahil medyo nagkaroon po ng problema yung ating signal. So, tuloy-tuloy po tayo at pakinggan po muna natin yung awit. Napakabuti mo, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, hinilati mo pa rin kami sa puso mo dahil sa yaman ng iyong habag at biyaya. Ay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko. Sa labis na pag-ibig ko ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawag at binigyan mo pa ng dinig. Tinuruan mo umawit, kaya ngayon ang puso't isip ko'y iisang sinasambit. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Nagkapit mo ang aming pag-iisip. Lahat po tayo ay yumuko at tayo po ay bubulog sa Diyos. Aming Amang Banal, patuloy po kaming lumalapit at naninikluhod sa iyong kabanal-banalang paanan. Aming Ama, hayaan mo po na sa mga oras na to ay patuloy po namin hingin ang iyong kapatawaran, ang kalinisan o Diyos. Hayaan mo lamang na patuloy niyo po kaming dampian ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian upang ang makita po sa buhay ng bawat isa sa amin ay ang kaluwalhatian at ang iyong kaningingan o aming Diyos. Sa mga oras pong ito, nilalagay po namin sa makapangyarihan mo kamay ang iyong gawain. Pangunahan mo po kami. Anyayahan po namin ang Banal na Espiritu na siyang patuloy na magturo po sa buhay ng bawat isa sa amin. Ipaunawa at ipaliwanag mo po sa amin ang iyong mga salita na taglay po nito ang kapangyarihan na nagmumula sa iyo upang makita po ito sa buhay ng bawat isa sa amin. Hayaan mo po, aming Diyos, na alisin mo ang lahat ng sagwil at balakid sa iyong gawain upang magpatuloy po ito, O Diyos, at patuloy na ikaw ang maparangalan, ikaw po ang mapapurihan. Patuloy mong buksan ang puso't isipan ng lahat ng makakapanood, lahat ng makakapakinig, at dampian mo lamang sila ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian. Salamat na meron kaming Diyos na sa bawat sandali ay aming natatawagan. Pinupuri ka po namin, Ama, pinasasalamatan ka po namin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, muli po ay Wednesday na naman po ngayon. At naririto na naman po tayo upang patuloy na pag-aralan ang salita ng Diyos. So, bago po tayo magpatuloy, ay nais ko pong samahan niyo po akong buksan ang inyong banal na kasulatan
sa aklat po ng Santiago. Santiago chapter 3, verse 13. Santiago o James chapter 3, verse 13. Ang sabi po rito, are there any of you who are wise and understanding? You are to prove it by your good life, by your good deeds performed with humility and wisdom. But if in your heart you are jealous, bitter, and selfish, don't sin against the truth by boasting of your wisdom. Such wisdom does not come down from heaven. It belongs to the world. It is unspiritual and demonic. Where there is jealousy and selfishness, there is also disorder and every kind of evil. But the wisdom from above is pure. First of all, it is also peaceful, gentle, and friendly. It is full of compassion and produces a harvest of good deeds. It is free from prejudice and hypocrisy, and goodness is the harvest that is produced from the seeds from the peacemaker plant in peace. Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng pagkapakumbabaan at karunungan. Ngunit, kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Ngunit, ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay. Maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag sa paggawa ng mabuti, hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So, ayun po yung sinasabi po ng banal na kasulatan na kung saan po ay ating binasa. Ano po? So, kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, ay nagpapakita po ito sapagkat ang ating pinag-uusapan po ngayon ay ang patungkol po sa karunungan mula sa langit. Yun po ang nais kong ibahagi sa inyo. Ang karunungan mula sa Diyos. Sapagkat ang karunungan ito ay napakahalaga. Kung titingnan po natin at ang ating pag-aaralan sa ngayon ay dalawang uri po ng karunungan. Meron ang banal na kasulatan at dalawang uri ng karunungan na meron din dito sa sanlibutan na ginagamit ng bawat isang tao. Ano po? So, napakahalaga na malaman po natin bilang mga Kristyano at bilang mga anak ng Diyos kung anong karunungan ang dapat nating gamitin. Anong karunungan ang dapat nating isabuhay. Sapagkat bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga lingkod ng Diyos,
Dapat ang tunay na karunungan na nagmumula sa banal na kasulatan na ipinagkaloob ng Diyos para sa atin ang siyang dapat na makita sa buhay ng bawat isa. Kaya nga ano po ang sabi sa verse 13? Sino sa inyo ang marunong at nakakaunawa? Ipakita niya ito sa pamamagitan ng wastong pamumuhay na bunga ng kapakumbabaan at karunungan. So kapag ka ang isang tao ay may tunay na karunungan, hindi ho kasi dito sinasabi yung may pinag-aralan eh. Ang sinasabi po dito yung karunungan. So ibig sabihin, kahit wala kang pinag-aralan, kahit wala kang natapos, subalit kung puspos ka naman ng Espiritu ng Diyos, ay pupunuin ka ng Diyos ng karunungan at kaalaman kung papaano ka mamumuhay sa sanlibutang ito nang naaayon sa kanyang kalooban. Sapagkat ang sinasabi dito ay karunungan, hindi ho tinapusan o hindi yung edukasyon na o karera na tinatapos po para lang magkaroon tayo ng karunungan. Tandaan natin na mas marami po ang pinili ng Diyos. Mas marami ang hinirang ng Diyos na wala akong pinag-aralan. Subalit, bakit may kakaibang karunungan kung papaano nila na ipapaliwanag ang banal na kasulatan? Sapagkat ang karunungan na kanilang ginagamit ay karunungan mula sa Diyos. So, dalawang uri ng karunungan. Tingnan natin kung saan po tayo dito sa dalawang uri ng karunungan ito. Una po, sa verse 14, tingnan po natin, basahin po natin muli sa verse 14. Santiago chapter 3, from verse 14 hanggang verse 16 po ito. Ito po yung unang karunungan na nakikita natin dito sa sanlibutan na mas marami namumuhay sa ganitong uri ng karunungan. Basahin po natin upang ating maunawaan at upang maintindihan po natin kung anong uri ng karunungan ang lumalaganap ngayon sa mundong ito at kung saan galing ang karunungang ito na ipinamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Basahin natin ang verse 14 hanggang verse 16. Ano pong sabi rito? Ngunit kung ang naghahari sa inyong puso ay inggit, makasariling hangarin, huwag ninyong ipagmalaki at huwag ninyong ikaila ang katotohanan. So, ayun po. Ano po ang sabi? Inggit, makasariling hangarin, dalawa na po yun. Pinabubulaan ang katotohanan. Tatlo po yun. At ano pong sabi sa verse 15? Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Sapagkat saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, naghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masamang gawa. Di ba maliwanag? Hindi, kung tutusin, hindi na po natin kailangan ipaliwanag pa eh. Kasi mismo ang banal na kasulatan ang siyang nagpaunawa at nagpaliwanag sa isang uri ng karunungan na tinataglay ng mga taong makasanlibutan. Pag sinabi po kasing inggit, masyado kang madunong eh. Gusto mo, yung kalalagayan ng kapwa mo, nandoon ka rin. So, dahil sa mas nalalamangan ka ng kapwa mo, gumagawa ka ng paraan para ibagsak siya. So, dahil may inggit ka nga, di ba? Para sabihin na ng iba na mas maalam ka kaysa doon sa taong kinaiinggitan mo. So, yun po yung inggit. At anong sabi? Magkakasama po yun yung makasariling hangarin. Kasi hindi mo hinahangad
yung kabutihan ng kapwa mo, kundi sa ginagawa mong pagsira sa iyong kapwa, ang hinahangad mo ay ang pansarili mo lamang hangarin, ang pansariling kabutihan mo lamang. Kaya mo nasisira ang iyong kapwa. So, ano pa ho ang sabing ganon? Pinabubulaanan ang katotohanan. So, kung ano yung totoo, patuloy nating pinagtatakpan at gusto nating palabasin na tayo, yung katotohanan ay hindi natin alam na ito ay punong-puno ng kasinungalingan para sirain lang natin yung ating kapwa dahil nga may inggit po tayo. So, yun siya. Nagsasama-sama ang sabi ganon. Ang mga karunungan yon, ang kaalaman na yon na tumatakbo ng iyong utak, ng iyong isipan, ay mula sa dyablo. Yun yung kaalaman. Kaya kapag ang isang taong makasanlibutan ay makalaman, pasok po kasi ito doon sa karunungan ng sanlibutan. 5 po ito. Una, inggit. Pangalawa, makasariling hangarin. Pangatlo, pinabubulaanan ng katotohanan. Pang-apat, makasanlibutan at makalaman. Pang-5, kaguluhan. Ibig sabihin, kapag ang isang tao ay punong-puno ng inggit, meron siyang makasariling hangarin, pansarili lamang po niya ito. At pilit niyang pagtatakpan ng katotohanan upang ang kasinungalingan ang siyang mailantad niya. Kasi may personal nga po siyang interes. Meron po siyang hangarin na pansarili upang siya ang yung mataas, siya yung matanyag at hindi yung kanyang kapwa. Lalo pat yung kapwa niya ay mas nauungusan siya at mas nalalamangan siya. Mas maayos ang buhay at kinabukasan ng kanyang kapwa. Kaya dahil sa kanyang inggit ay gumagawa siya ng lahat ng paraan upang maibagsak niya ang kanyang kapwa. Kaya doon po pumapasok ang sabing ganon, ang lahat ng ito ay hindi galing sa Diyos, kundi ito ay galing sa dyablo. Kaya tingnan po natin yung verse 13. Kung talagang marunong po tayo at tayo ay nakakaunawa, dapat ito ay makita sa ating mga buhay. Subalit pagdating sa verse 14 hanggang 16, ay ipinakikita dito yung maliwanag po na pagpapaunawa ng banal na kasulatan kung papaano ang sanlibutan ay gumagamit ng karunungan ng dyablo o karunungan ng kadiliman ang taglay niya sa kanyang buhay sapagkat puno siya ng inggit, puno siya ng pagiging makasarili, punong-puno siya ng pagiging makalaman at punong-puno siya ng kasinungalingan. So nauunawaan niyo po, sa atin bilang tayo ay mga anak ng Diyos, bilang tayo ay mga Kristiyano na, hindi na po dapat makita ang mga bagay na to sa buhay ng bawat isa sa atin. Sapagkat tayo po ay nasa sa Diyos na. So yun yung una, karunungan mula sa dyablo. Yung verse 14 hanggang verse 16, kung ating mababasa yon, yun ay mula sa dyablo. Maliwanag. Ano pong sabi sa verse 15? Ang ganyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman at mula sa dyablo. Maliwanag. Simple lang pong sinasabi, pero maliwanag na dapat po nating unawain. Pangalawang karunungan. Ito naman po, karunungan naman mula sa Diyos. At kapag ang isang tao, isang Kristiyano ay nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos, meron kang 6 na letter M. Ano po yung 6 na letter M? Una, ang sabi nga, basahin po muna natin yung 2 verses na napitira. Verse 17 at saka ang verse 18. Ano pong sabi sa verse 17? Ngunit ang may karunungan mula sa Diyos, una sa lahat, ay malinis ang pamumuhay, maibigin sa kapayapaan, mahinahon, mapagbigay, mahabagin, masipag, sa paggawa ng mabuti,
hindi nagtatangi at hindi nagkukunwari. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. So, 6 na M at 2 letter H. Ano po? 6 na letter M at 2 letter H. Uulitin ko po, ang taong nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos ay meron po siyang 6 na letter M at 2 letter H. Ano po yung letter M na 6? Tanda na ang isang tao ay nagtataglay ng karunungan. Unang M, may malinis na pamumuhay. Yan po yung una. Pag sinabing may malinis na pamumuhay, laging tama po ang takbo ng iyong buhay. Walang gulo. Hindi ka mahilig sa gulo. Ano po? Sapagkat ang sabi nung una, ang kaguluhan ay mula sa diablo. Kaya nga, ang iyong kapwa, kapag naiinggit sa'yo, gumagawa ng paraan, pumapasok ang kaguluhan sa kanyang buhay. Kasi nga, ang taglay niya, itaglay po na karunungan mula sa diablo. So, bawalit ang isang tao na nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos, unawain po natin, may 6 na letter M at may 2 letter H. Uulitin ko po, ano yung 6 na letter M? Tanda na ang isang tao ay nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos. Una, may malinis na pamumuhay. Pangalawa, maibigin sa kapayapaan. Pag sinabing maibigin sa kapayapaan, hanggat maaari lang ang taong ito ay ayaw ng gulo. Ayaw ng may kaaway. Ayaw ng may kasamaan ng loob. Bakit? Maibigin ka, maibigin siya sa kapayapaan. Yun po yung pangalawa. Pangatlo, mahinahon. Pag sinabi pong mahinahon, kahit yung tipong ginagalit ka na, pinoprovoke ka na, subalit nakakuha mo pang maging mahinahon sa lahat ng bagay. Na ipapaunawa, na ipaliliwanag mo ng maayos sa taong nanggugulo sa'yo yung nararapat at kung ano yung karapat-dapat. Kasi nga, ang sabing gahon, may kahinahunan ka. Hindi ka magagalitin, hindi ka mainisin, kundi meron kang kahinahunan. Mahinahon ang isang taong nagtataglay ng karunungan mula sa Diyos. Pang-apat na letter M ay mapagbigay. Ayan po. Pag sinabi mong mapagbigay, kahit para na lang sa pamilya mo dahil may emergency at may kakailanganin ng iyong kapwa Kristyano, ito ay iyong binibigyan. At lahat ng bagay na kaya mo namang gawin para sa iyong kapwa ay ibinibigay mo po ito. So, merong tinatawag na mapagbigay. Ang pang-apat na letter M na taglay ng isang Kristiyanong may karunungan mula sa Diyos. At pang-5 letter M, ano po yung pang-5 letter M? Ang pang-5 letter M po ay mahabagin. So, madalas ang puso mo ay punong-puno siya ng awa at punong-puno siya ng habag. So, ano doon? Yung naaawa ka sa iyong kapwa, naaawa ka sa kung saan na ang tao ay punong-puno ng kahirapan, punong-puno ng kagipitan, nahahabag ka, kaya kung ano yung tulong na gusto mong maibigay sa kanya, ay ibinibigay mo ito. Bakit? Meron kang pusong mahabagin. Katulad ng ating Panginoong Hesukristo, ay nahabag po siya sa ating mga buhay. Kaya inalay po niya ang kanyang buhay para sa atin upang ang bawat isa ay magkaroon ng kaligtasan sapagkat naaawa siya, nahahabag po siya sa atin na maaaring ang ating buhay ay mapahamak, ang ating kaluluwa ay mapahamak kung magpapatuloy po tayo sa pamumuhay na punong-puno ng kasalanan.
Kaya ang Panginoong Hesukristo ay nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. So, mahabagin, may habag po ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus para sa atin. At pang-anim na letter M, masipag sa paggawa ng mabuti. Kapag alam mo naman na mabuti ang iyong ginagawa, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, pag-i-encourage sa bawat Kristiyano na kung saan ay nanghihina, alam mo na ang ginagawa mo ay para sa kabutihan ng iyong kapwa, ikaw ay isa sa nagtataglay ng karunungang makalangit. Nagtataglay ka ng karunungang mula sa Diyos na ating pinaglilingkuran at ating sinasamba. So, 6 na letter M at 2 letter H. Ano po yung 2 letter H? Ang sabi ganon, hindi nagtatangi ng tao. Pag sinabing hindi nagtatangi ng tao, pag dumating sa'yo ang iyong kapwa, kahit hindi mo siya ka-close, dahil sa nangangailangan siya ng tulong mo, kung ano yung maitutulong mo, ipagkaloob mo, aking kaibigan. Ipagkaloob mo, aking kapatid. Hindi ho tayo yung mga tipo ng tao na porket hindi mo ka-close, hindi masyadong malapit sa'yo, babaliwalain mo na at ituturo mo kung kani-kanino. Nasaan ang tunay na pagmamalasakit sa iyong kapwa kung hindi mo ipakikita ang tunay na karunungan na nagmumula sa Diyos? Yun ay ang huwag kang magtangi ng iyong kapwa. Pangalawang letter H, that is sa pang-8 na po. Hindi nagkukunwari. Pag sinabi pong hindi nagkukunwari, ay kung ano yung nakikita sa buhay mo, yun ka. Kung ano yung panlabas na kaanyuhan mo, yun ka. Huwag kang magtago sa likod ng kasinungalingan ng iyong tunay na pagkatao at buhay. Hindi ka nagkukunwari. Kasi may bunga po yun. Ano po yung bunga? Tingnan natin. Basahin po natin muli sa verse 18. Namumunga ng katuwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Nakuha niyo po? Yun yung bunga. Kapag ka ikaw ay nagtanim ka ng, ano pong sabi, binhi ng kapayapaan, aanihin mo naman yung bunga ng kapayapaan din. Kasi kung ano yung itinanim mo Ulitin ko ha, namumunga ng katwiran pala. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Ang taong maibigin pala sa kapayapaan ay namumunga ito ng katwiran. At kapag ito ay nagbunga ng katwiran, ito po ay ikaw din ang siyang magdadala, magtataglay sa buong buhay at pagkatao mo. Tandaan natin na ang bawat isang Kristiyano dapat may kaalaman, may karunungan mula sa Diyos. Hindi sa sanlibutan. Sapagkat ang karunungan mula sa sanlibutan, ito ay nagsisimula po sa kaalaman, sa pag-aaral, sa edukasyon, at kapag masyado nang mataas ang edukasyon mo, punong-puno ka na ng pride, punong-puno ka na ng pagmamalaki at pagmamataas sa iyong buhay. Naway damhin natin at naway pakanasain natin ang kagaya ng ginawa po ni Haring Solomon. Kung naaalala po natin, si David ay nagkaanak at Solomon ang siyang naging kapalit ng trono ni David. Si Solomon ay naging hari. Noong mga panahon na si Haring Solomon ay itinalaga ni David bilang kahalili niya sa kanyang kaharian, naghandog po siya sa burol ng Gibeon. At pagdating po niya doon, naghandog po siya bilang papuri at pasasalamat kay Yahweh. At hanggang siya ay nakatulog at nakita niya, nangusap sa kanya si Yahweh at sa pamamagitan ng kanyang panaginip,
ay tinanong po siya ni Yahweh. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, hingin mo kung ano ang nais mo. So, pinapili po siya ng Diyos. Tinanong siya, ang Diyos mismo ang nagtanong kay Solomon kung anong nais. Bakit ang Diyos mismo ay nagtanong kay Solomon kung ano ang nais ni Solomon? Sapagkat nagkaroon po ng kasiyahan ng puso ng Diyos nung time na si Solomon ay naghandog sa Diyos. Kaya anong sabi ng banal na kasulatan? Iisang bagay lamang ang pinili ni Solomon, yun ay ang karunungan na nagmumula sa kanya. Anong sabi ni Solomon? Nagpapasalamat siya sapagkat si David na kanyang ama ay kinalinga at inaruga, namuhay si David ang may katapatan at tunay na pananampalataya at pananambahan sa kanya. Kaya ang sabi ni Solomon, ang tanging hinihingi ko lamang sa iyo ay ang kaalaman, ang karunungan para malaman kung ano ang mabuti at ang masama. Sapagkat sa laki ng bayang ito, papaano ko ito mapapangunahan gayong ako ay isang bata pa lamang at wala pang karanasan sa ganitong panunungkulan. Bilang isang hari, kailangan kong malaman, kailangan ko ng karunungan. Kaya ang Diyos po ay natuwa kay Haring Solomon. Kaya ang sabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyo dangan lamang sapagkat ang hiningi mo ay ang karunungan. Ang karunungan yan ay ibibigay ko sa iyo. At hindi lamang ang karunungan yan, kundi lahat ng katanyagan, lahat ng karangyaan, maging lahat ng kayamanan ay ipinagkaloob ng Diyos. Samantalang ang hinihingi lamang ni Solomon ay iisang bagay lamang ang hiningi niya. Yun ay ang karunungan na mula sa Diyos. Kaya nga kung titingnan po natin, dumating po yung panahon hanggang sa si Solomon ay nagising at nakita po niya kung paano siya kinaugnay ng Diyos. So ang nangyari po, dumating ang araw na mayroong dalawang ina na nagpapaligsahan sa isang anak. Sapagkat ang babaeng ito, ang dalawang babaeng ito ay babaeng, sabing gano'n ng banal na kasulatan, ay nagbebenta ng aliw, panandaliang aliw. Subalit, anong sabi? Ginamit ito upang makita na ang karunungang hinihingi ni Haring Solomon ay taglay-taglay na niya. Kaya nga, anong sabi ng banal na kasulatan? Nung time na yung babae ay parihas sila nanganak na unang nanganak ng 3 araw yung isang babae at yung isang babae naman ay nanganak, isa po ang kanilang tahanan na pinanganakan. Subalit isang araw nung magising ang isang babae ay patay na ang kanyang anak sapagkat ito'y kanyang nadaganan. Ngunit ang ginawa ng babae ito na namatayan ng kanyang anak dahil kanyang nadaganan, ang ginawa niya ay kinuha niya ang kanyang anak at ipinalit doon sa isang bata, sa isang sanggol na buhay at yun ay kanyang kinuha. Kaya nung magising yung babae, pinagmasdan niyang mabuti. Siyempre bilang isang ina, alam mo, kilala mo ang supling, ang sanggol na nagmumula sa iyong sinapupunan sapagkat 3 araw mo na itong iniluwal. Kaya alam mo ang kanyang hugis ng kanyang mukha. Subalit anong sabi ng banal na kasulatan? Nag-agawan po ang dalawang babae sa iisang bata. At hanggang sa hinarap po sila kay Haring Solomon. At dito po nasubukan ang kakaibang karunungan na taglay ni Haring Solomon na kung papaano ang Diyos ay nangako sa kanya na ang karunungang ibibigay niya ay hindi kayang pantayan ng kahit na sino pa mang hari na ginawa po niya. So anong nangyari? Nakita po doon na nung nag-aagawan po ang dalawang babae sa isang anak, ano po ang sabi ng hari? Kumuha ka ng itak. Kumuha po ng itak ang isang tauhan ni Solomon. At ano pong naging desisyon ni Solomon? Hatiin ang bata. So nung time na hahatiin na ang bata, ano pong sabi ng isang tunay na ina? Kasi hindi malaman ni Solomon kung sino ang nanay, ang totoong nanay. Sa pamamagitan ng pagsubok na ginawa ni Haring Solomon, ay dito niya napatunayan ang tunay na ina ng bata. Kaya nga, ano sabi niya, hatingin ang bata sa gitna at pagtag-isahin
namin sila. Subalit sumigaw, nanikluhod ang tunay na ina ng isang sanggol. At ano pong sabi? Mahal na hari, ibigay nyo na lamang po sa kanya ang sanggol. Wag na wag mo na lamang pong sasaktan ang sanggol. At ano sabi ng isang babae? Hindi po. Sige ho, patayin niyo po ang bata, hatiin niyo po ang bata upang walang makinabang. So hindi alam ng babae na kakaibang karunungan ang ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon. At doon nakita ni Haring Solomon ang tunay na puso ng isang ina na nagtataglay na hindi na kayang ipahamak ang sarili niyang anak. Kaya nga naruruan po yung mapagbigay. Ibinigay niya yung sarili niyang anak, wag lamang masaktan. At hindi alam ng dalawang mag-ina na yun ay isang pagsubok lamang upang makita ang tunay na pagiging isang ina noong mga panahon na yon. Kaya nung ang isang ina ay nanikluhod sa harapan ng hari, ano po ang sabi? Huwag niyo pong sasaktan ang bata, ibigay niyo na lamang sa kanya. Doon po nakita ni Haring Solomon ang tunay na ina ng bata. Kaya sabi ni Haring Solomon, ibigay mo ang sanggol doon sa ayaw ipapatay sapagkat siya ang tunay na ina ng sanggol. So nakuha niyo po, sinong tao, sinong hari sa sanlibutan ito ang magkakaroon ng kakaibang taglay na karunungan mula sa Diyos? Wala na po eh. Anong karunungan ang nais mong taglayin sa buhay mo, aking kapatid? Hayaan mo na ang karunungang taglayin mo ay karunungan na mula sa kalangitan. Sapagkat kapag ang tataglayin mo ay ang karunungan mula sa Diyos, wala kang pagsisisihan, aking kapatid at ang aking magulang. Sapagkat banal ang karunungan na ipagkakaloob ng Diyos para sa iyo. Tamang desisyon sa kinabukasan at haharapin ang buhay mo ang ibibigay ng Diyos sa iyo. Kaya nga, anong sabi sa Santiago chapter 1 verse 5, kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi siya nanunumbat. Mga magulang ko't kapatid, ang ating buhay sa ngayon ay nakikipagbaka tayo sa sanlibutan na hindi natin alam kung paano magiging sitwasyon natin sa kinabukasan. Hayaan mo na ang karunungang ito ay taglayin mo. Pakanasain mo ang karunungang makalangit. Pakanasain mo ang karunungang mula sa Diyos at ito ay ibibigay niya sa inyo. Lahat po tayo ay pumikit at tumubo. Aming Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan at kabutihan sa aming mga buhay. Salamat sapagkat meron kaming Diyos na tapat at banal. Salamat sa kakaibang karunungan at kaalaman na tataglayin ang buhay ng bawat isa sa amin. Aking Ama, ang bawat isang nakatunghay sa iyo sa mga oras na ito, samahan mo po sila, ingatan mo po sila, idalin mo po sa kanilang puso ang kakaibang karunungan upang taglayin nila sa sanlibutang ito, aming Diyos, at matuto po kami mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Hayaan mo na ang salita mo na aming napag-aralan sa hapong ito ay patuloy mo lamang pong silyuhan sa puso ng bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, dampian mo po ng iyong kapangyarihan at ng iyong kaluwalhatian ang bawat isang taong nanunood ngayon, nakikinig ng iyong mensahe. Ipadama mo sa kanila ang kapangyarihan mo. Ipadama mo sila sa kanila, O Diyos, ang kaluwalhatian mo, ang presensya mo. Hayaan mo na maging kadaupang palad ang bawat isa sa kanila, aming Diyos. Maranasan nila at aglayin nila ang tunay na karunungang nagmumula sa iyo upang makapamuhay sila ng naaayon sa iyong kalooban. At aming Ama, maraming salamat din po sa tunay na kagalingan ng complete healing, O Lord God, ay pinagkaloob mo kian. Pinupuri ka namin, Diyos, pinasasalamatan ka po namin sa hapong ito.
Salamat po sa iyo ang lahat ng papuri at pagluwalhati, aming Ama. Salamat po, Diyos. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat, Banal na Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang hapon sa ating lahat at magkita-kita po tayo ulit sa Friday. God bless you all.